Grabe, hindi lang ang gobyerno ng Pilipinas ang kalaban ni FPRRD. Dahil nagsalita na ang United Nations at pinagkaisang bansa nagsama-sama laban kay FPRRD. Ang tanong ay, game over na ba talaga sa dating Pangulo? Lagot na. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. The International Criminal Court prosecution submitted the 6th batch of evidence in the Crimes Against Humanity case against former President Rodrigo Duterte. Gising Pilipinas, kung akala mong tapos na ang laban, nagkakamali ka. Ang tinakbuhan noon, ngayon ay hahabulin na. Pero paano kung hindi lang isa, kundi ang buong mundo ang tumindig para sa hustisya? Hawak na ngayon, pero sino ang sumunod na target? Isang bombang balita ang yumanig sa Pilipinas. Alam natin na ang dating makapangyarihang presidente ng ating bansa na si Rodrigo Duterte ay inaresto matapos lumapag mula sa Hong Kong. Hindi ito basta-bastang haka-haka dahil nakita naman natin at sinubaybayan natin kung ano ang nangyari sa dating Pangulo. Ayon sa United Nations Human Rights Chief Spokesperson Ravina Shamdasani, matagal nang dokumentado ang severe human rights impacts ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung noon una ay puro babala lang, ngayon ay iba na. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi ang buong pwersa ng pandaigdigang batas ang bumangga kay Duterte. Hindi lang ang Pilipinas, kundi ang halos bumubuo ng United Nations. Kabilang na dito ang mga malalakas na bansa katulad ng Amerika, sa Europa, Canada, at napakarami pang bansa. Hindi na ito teorya, ito na ay isang realidad. Matagal lang tinatanong, may kinatatakutan ba ang dating Pangulong Duterte? Noong 2018, bigla siyang umatras mula sa Rome Statute, ang tratado na bumuo sa International Criminal Court o ICC. Pero ang mas matindi, bago pa man tuluyang kumalas ang Pilipinas, isinama na siya sa investigasyon. November 2011 pa lang, nakapagtala na ng mga kaso ng crimes against humanity laban sa kanya. At ngayon, wala nang atrasan. Pero hindi lang basta si Duterte ang inaresto. Ang tanong ng marami, sino ang susunod? Isang pahiwatig ng hustisya o simula ng mas matinding laban? Hindi na may tago ng dating United Nations Special Rapporteur na si Agnes Callamard ang kanyang tuwa. Matagal na niyang binabatiko si Duterte pero hindi siya basta nagdiwang para sa sarili. Ang sabi niya, hopeful sign daw ito para sa mga biktima. Isang malaking tagumpay daw, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa international law mismo. Pero may isang bagay na hindi pa natatapos. The ICC investigation covers only some of the crimes committed over the past decade. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang, hindi lang si Duterte ang posibleng makasuhan. May mga pangalan pang lumulutang. May mga lider at opisyal na hindi pa natatawag sa korte. At kumakalat na ang listahan. Kung si Duterte nga ay naipit na, paano pa ang iba? Ayon sa ulat, Philippine authorities dapat ay magbigay ng buong kooperasyon sa ICC kung magkakaroon ng karagdagang arrest warrants laban sa iba pang dati at kasalukuyang opisyal. Wala nang lusot. Pero para sa mga kumakalaban sa mga Duterte, ito ay isang pagdiriwang. Ang tanong ay, game over na ba talaga? Kung ang tanong ay kung tapos na ang laban, ang sagot, hindi pa. Pero kung ang tanong ay kung may paraan pa ang dating Pangulong Duterte para makatakas, malamang wala na. Habang may mga umaalma at nagsasabing political persecution lang ito, mas marami ang nagsasabing ito ang matagal nang hinihintay ng mga pamilyang naulila ng giyera kontra droga. At kung totoo ngang patuloy ang kaso, maaaring hindi lang si Duterte ang makakaharap sa ICC. Pero paano kung may mas malaki pang revelasyon na darating? Ano ang susunod na hakbang ng gobyerno ng Pilipinas? Susuporta ba sila sa ICC o may pagtatakpang iba? Isang bagay lang ang sigurado, kaibigan. Hindi ito isang simpleng kaso lang. Isa itong global na hamon sa hustisya. At sa labanang ito, walang pwedeng magtago habang buhay. Kaya naman ang tanong, tapos na ba ang laro? O ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban? Have mercy, O God. Roma 3 verses 23-24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot
sa kalahatian ng Diyos. Ngunit sila'y pinawalang sala ng walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagpapakita na walang sino man ang higit sa batas. Maaaring sa mata ng tao, ang hustisya ay dumarating sa bandang huli. Ngunit sa harapan ng ating Panginoong Diyos, walang nakapagtatago. Sa buong kasaysayan, nakikita natin ang mga makapangirang lider na bumabagsak. Subalit may mas malaking aral dito. Lahat tayo ay may pananagutan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Subalit sa kabila ng ating pagkakasala, may mabuting balita kaibigan. Ang ating Panginoon Jesus ang ating kaligtasan. Sa halip na tayo ay magdusa sa ating mga kasalanan, siya ang naparusahan sa ating lugar. Ang tunay na hustisya ay hindi lang tungkol sa pagbabayad ng kasalanan, kundi sa biyaya ng ating Panginoon Diyos na nagbibigay ng bagong simula sa lahat ng magsisisi at mananalig sa ating Panginoon Jesucristo. At ito ang ating pagninilay. Maaring may mga taong matagal nang naghahanap ng hustisya, ngunit tunay bang inilalagay natin ang ating pag-asa sa sistema ng tao o sa katarungan ng ating Panginoon Diyos? Sa ating sariling buhay, lumalapit ba tayo sa ating Panginoon Jesucristo upang linisin tayo mula sa ating kasalanan o nagtatago tayo tulad ng iba? Ang totoong pagbabago ng isang bansa ay hindi lamang sa pagpapanagot sa mga lider, kundi sa pagbabalik ng puso ng bawat isa sa ating Panginoong Jesus. Kaya naman kaibigan, kung hinahanap mo ang hustisya sa mundo, hanapin mo muna ang hustisya ng ating Panginoon Diyos sa iyong sariling buhay. Magsisi, lumapit tayo sa ating Panginoon Jesucristo at ipanalangin ang tunay na pagbabago sa ating bansa dahil si Jesus ang tanging sagot. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po Panginoong Diyos na ang aming Panginoon Jesus ang aming tunay na hukom. At nakikita niyo po ang lahat ng kasalanan, kasamaan, at kawalang katarungan sa aming mundo. Alam namin hindi kami perpekto, ngunit lumalapit kami sa aming Panginoon Jesus, ang aming tagapagligtas. Baguhin niyo po ang aming mga puso at ihayag mo ang katotohanan at maghari ka po nawa sa aming bansa. Tulungan niyo po kami magtiwala na sa iyong katakdang panahon, ang tunay na hustisya at awa ay maghahari magpakailanman. Pagpalain Panginoon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ng kanyang pamilya at nawa po manaig ang katotohanan at magkaroon ng pagbabago sa puso ng bawat isa. Gabay niyo rin po ang aming mga lider, gayon din po ang bawat isa. Salamat po ng Diyos dahil kayo po ang aming Diyos na tunay na nagmamahal sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan. At salamat sa pagdinig ng aming panalangin at iligtas niyo po kami sa inyong muling pagdating at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat nagkasama at hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.